Kanina lang kausap ko pa si legal wife, kaya panay ang iyak ko. At nang nasa morgue na kami, walang patid ang paghingi ko ng tawad sa kanya hanggang sa nawalan siya ng buhay. Pero isang patak lang ng luha niya ang lumabas sa gilid ng mata niya, kasabay ng pag-aliwalas ng aura niya. March 17 nung may nangyari sa amin at sinagot ko siya. Then month of April nung nagstay out ako sa work na pinapasukan ko. Hanggang sa nauwi sa pagtatalo dahil ayaw na niya akong payagang mag-work sa bar na yon. At ang gusto niya is magsama na kami at pumayag ako sa gusto niya. Alam kong mali dahil may asawa at anak na siya. Pero wala nadala na ako sa tukso. At dahil nga sa tukso na yun nagsama kami pareha sa iisang bubong. Pero umuwi siya sa pamilya niya ng hapon at babalik ulit sa boarding house ng gabi. At babalik siya ulit ng madaling araw sa pamilya niya. Paulit-ulit na ganun ang routine ang takbo ng buhay naming dalawa. Hanggang sa nalaman ng legal wife na may babae ang asawa niya. And chinat niya ako after niyang malaman yon. Maraming masasakit na salita ang tinanggap ko galing sa kanya. Pero dahil kabit ako, wala akong karapatang sagutin siya or mga tuwiran sa kanya ng kahit na ano. Kasi alam ko sa sarili kong mali at mali kami sa ginawa namin. Hanggang sa year of 2020, nagkita kami ng personal kasamang hipag at kapatid niyang lalaki sa store na kung saan ako nagwo-work bilang tindera ng barbecue. Yes, umalis ako sa bar mula nang nagsama kami. At naghanap ako ng matinong trabaho na alam kong marangal, which is marangal din naman yung pagbabar. Depende na lang siguro sa mga mag-work doon. At eto na, nagkita nga kami ng legal wife sa personal. At hindi ko alam na siya yung legal wife ng kinakasama ko. Familiar yung mukha niya sa akin pero hindi ko alam kung saan ko siya nakita. Hanggang sa nagtanong ako sa kinakasama ko at nung time na yun kinakabahan ako. Kasi hindi ko alam ang gagawin dahil kaharap ko na yung legal wife. Kaya nung nasa harap ko siya hindi na ako umiimik pero ramdam ko yung sakit na ginawa ko sa kanya. Dahil nakikita ko sa mga mata niya na kahit hindi niya sabihin sa akin, alam kong gusto niya na akong saktan. Pero hindi niya yun ginawa ay bagkos ngumiti siya sa akin na para bang nagsasabi na sige na pinapaubaya ko na siya sa'yo. Na parang ganon yung feeling ko ng time na yon. And same year na balitaan namin sa anak niya na may asawa na rin daw si legal wife. At nagkaroon din siya ng anak doon na babae. Taong 2023 nagkaroon kami ng communication ng legal wife nang dahil sa anak nila ng partner ko. Nakiusap yung anak nila na baka po pwedeng tulungan namin sa ospital na dalhin yung mama niya dahil nagbi-bleeding na to. Nung una ayaw pumayag ng kinakasama ko dahil may asawa na raw yung legal wife. Bakit siya pa daw yung magdadala? So I decide na manahimik na lang at wag nang umalis. Pero panay ang chat ko sa anak nila na kung nadala na ba sa ospital si legal wife. Sabi niya nadala na daw pero kailangan na lang daw ay ang magbabantay. So nang mga panahon yan wala pa yung mga anak ko sa amin kasi nasa Manila pa yung mother ko. Na doon kasi nakatira yung mga anak ko. Kaya I decide again na ako na lang yung magbantay na kasi wala naman akong gagawin after work. Pero ayaw ni partner na ako yung mag-alaga kaya nag-alaga sa kanya is yung kapatid niyang bunsong lalaki. Kaya ang ginagawa ko na lang pag free time ko ay tumatawag ako sa kanya para kahit na papaano makausap siya. At nang sa ganun makabawi naman ako sa kanya para sa mga nagawa niya sa aking kabutihan. Na kahit na nga nasaktan ko siya ng sobra. And then nalaman ko sa kanya na meron siyang sakit na cervical cancer stage 2. And nang malaman ko yon, inask ko siya bakit siya nagkasakit ng ganon. Sabi niya nagkaroon ulit siya ng problema dun sa pangalawa niyang inasawa kahit na may anak na nga sila. Dahil tulad ng kinakasama ko is babaero din yung nakuha niya ulit. Hanggang sa nagkasakit siya ng cervical cancer. Na maniwala kayo't sa hindi, siya mismo nagsabi sa akin na matagal na silang hiwalay kaya nung nakita niya ako, hindi niya ako iniskandalo. Dahil naubos na rin daw kasi siya sa kakaintindi kaya pinalaya na niya yung partner ko. At ayun nga, sa ilang buwan niya sa ospital ay ako yung nakakausap niya sa phone. Ako rin ang nagpapadala ng mga needs nila ng kapatid niya, ako rin ang tinatawagan niya. Hanggang sa isang gabi hindi ko na nasagot yung call. Dahil nga nakatulog na rin ako sa pagod. At dun siya sa akin nagpakita sa panaginip. Alam niyo ba yung pakiramdam na sobrang pagod ka sa buong maghapon at pag uwi mo ng gabi, nakakapikit mo lang ay nagpakita siya sa akin sa panaginip. At dun sa panaginip ko inakay niya ako sa magandang tanawin sa maraming buhay na kulay na bulaklak. At kahit na ultimo damoy matingkad ang kulay. Tandang-tanda ko pa lahat ng nangyari at usapan naming dalawa noon. Pili niya sa akin yung mag-ama niya kasi daw pupunta daw siya sa malayo. Gising ako noon ng May 2025, 2023. 3 AM ng madaling araw at para bang totoo yung nangyari sa panaginip ko. Na para bang umieko yung pandinig ko ng mga boses niya na paulit-ulit niyang hinahabilin sa akin yung mag-ama niya. Hanggang sa 4 AM ng madaling araw na simdi na naggayak ako papasok sa trabaho bilang tindera sa karinderya na habang nagluluto ako ng paninday tumawag si partner sa akin. Sabi niya patay na siya hal. Nashock ako na para ba akong natuliro sa mga oras na yon. Na hindi ako makapaniwala sa nangyari. Na kasi sa panaginip ko malakas siya at maliwalas pa siyang tignan. Ito ba yung sinasabi niya sa panaginip na pupunta siya sa malayo? At nagtanong ako sa partner ko kung kailan siya namatay at sinabi ng partner ko na kanina lang 3 AM. My God, totoo ba to? Kasi kanina lang kako kausap ko pa siya. Sabi ko yan sa mga amo ko na nakatingin sa akin. Na kasi panayang iyak ko sa nabalitaan ko. Kaya sinabi ko sa partner ko na sunduin ako at gusto ko siyang makita. At nang nasa morgue na kami andun yung mga anak nila at mga kapatid. Pati na rin ang pangalawang asawa ay nilapitan ko si legal wife. At wala ng buhay. Walang patid ang paghingi ko ng tawad
magpatawad sa kanya dahil sa mga nagawa ko sa pamilya niya. Na kahit na nga alam ko na matagal niya na kaming pinatawad, hindi ako huminto sa paghingi ng tawad sa kanya noon hanggang sa mawalan siya ng buhay. Pero isang patak lang ng luha ang lumabas sa gilid ng mata niya at sabay aliwalas ng aura niya. Nangako ako sa kanya na aalagaan ko yung mag-ama niya hanggat nabubuhay pa ako. Pero hindi pala ganun kadali yun. Continued Mamilan kasi masakit na yung kamay ko. May part 3 pa po. Share ko lang yung naranasan ko noon. Letter sender, Aika. Sa totoo lang pwede ka ng author. Kasi ang galing mong gumawa ng script. Yung ngingisi pa lang yung kausap mo, may script na sa utak mo. At kung napatawad ka talaga, hindi na mister pang sa panaginip sabihin. Lalo't nakakakwentuhan mo naman pala sa phone na ginawa mo pang aswang talaga. Kasi ilalabas yun ng bibig kung talagang gusto sa'yo lahat ihabilin. Ito naguguluhan ako. Nasabi mo pa na hihingi ka ng tawad hanggang sa malagutan ng hininga. Saan? Sa morgue. Gumawa ka pa talaga doon ng eksena na binigyan mo pa ulit ng action. Na umaliwalas ang mukha at lumabas ang luha sa mata kasi sa mga sinabi mo na importante ng role mo isa kang dakilang kabit. Tsaka papaanong hindi magkakaroon ng cervical cancer yan? Ikaw na kinabit, sausaw lahat. Yung kinabit mo, sausaw din lahat bago sa'yo tapos sa kanya. Siguro konti lang yung ambag ng bagong partner ng legal wife. Siguro 90% over 10. Ewan ko na lang ha kung tanggapin ko pa yung part 3 mo kasi sumasablay eh. Tapos yung kinabit mo, lakas ng loob kang pag-resignin na bumabayad pa ng bar fine ko no. Hindi ka naman masustentuhan full time. Or mini businessman lang sana. Yung barbecue na nga lang nangangamuhan ka pa eh. Sa 30 mil makakasimula ka na ano ba naman yung kinabit mo? Na siguro tama nga yung kutob ko na kinabit ka lang para makasulit.